Right, welcome back mga ka-homemade para sa pag-trading natin dito sa Forex market para sa mga trading ideas natin. Ang gagawin ko dito sa inyo ay mag-share ako ng isa na namang ideas kung paano mag-trading, kung paano mag-analyze ng market from the start. At kung makikita ninyo ay naked chart pa rin ang uumpisan natin sa pag-trading para mas masusundan nyo kung paano gawin ang pag-analyze ng market. At kung titingnan natin dito, ang naging daloy ng market mula rito ay umangat and then bumaba siya. At kung mapapansin nyo, dito sa portion na ito ay nagkaroon siya ng double top. Okay? Ang tawag dito, double top siya. Nung umangat dito, bumaba. And then nung umangat ulit, pumunta dito sa resistance area ay nagkaroon siya ng dalawang top. Ito ang pangalawang top. At ito naman ang unang top. So, first top, second top. Okay? And then, umangat na siya dito sa portion na ito. Nung pumunta na siya dito sa portion na ito, itong candlesticks, nung umangat siya pataas, and then, bumaba ulit siya. After na nag-touch siya dito sa resistance area na to, ay bumaba ulit siya going up to here. At ang tawag naman dito sa support area na to ay ang double bottom naman. Okay? Ang essence ng double bottom ay it is good for a buy entry. At ang essence naman ng double top ay good for a sell entry. Okay? So yan ang pagkakaiba ng dalawang yan. At yan din ang matututunan mo dito sa video na to. At kung mapapansin nyo, itong dalawang ito, mula dito sa support area sa double bottom natin, ay nagkaroon din siya dito ng pangalawang double top which is much higher compared to the previous resistance. At kung mapapansin nyo, nung nag-touch na siya dito sa resistance area sa double top natin, ay dumire-diretso na ito pa baba na. Okay? Dumire-diretso na siya pababa. So yan ang matututunan mo dito sa video na to, kaya stay tuned lamang. At kung bago ka lang sa channel na ito, ay inaanyahan kitang sumali sa community na ito, Trading Ideas PH. Mag-subscribe ka lang at i-click mo na rin ang notification bell for more video updates dito sa pag-trading natin sa Forex market. Okay? Kung nga po pala, ang gamit kong broker dito ay si OctaFX. Isa po ito sa mga most trusted broker in the world at napakaraming award ang nakuha nito. At kung gusto mong mag-trading dito kay OctaFX, ay i-click mo lang ang official link dyan ni OctaFX at mag-register ka. Then pag-deposit mo ay makakakuha ka ng 100% deposit bonus. Ibig sabihin ay madodobli po kung magkano ang idineposito mong amount. At yan na ang magiging trading puhunan mo. Okay? Good luck po sa pag-trading ninyo at proceed na po tayo sa tutorial natin. So, gamit natin ngayon ay GBP USD at nagkaroon ako ng entry. Nagsalang na ako ng entry dito. Pero maya-maya lang ay ipapaliwanag ko kung bakit ako nagsalang ng buy entry. Pero ngayon as of now, mapapansin nyo ay meron tayong $12 lamang na puhunan dahil ito po ay continuation. Part 3 po ito doon sa pag-trading natin sa maliit lamang na puhunan, which is ay nag-umpisa tayo dito sa $6 lamang And then doon sa part 2 ay naging $12 na ito. And then ito ngayon nag-umpisa tayo ngayon sa $12 at meron na tayong konting puhunan So lakihan natin ng konti at nasa H1 tayo ngayon na time frame. Pero ngayon papaliwanag ko sa inyo kung paano ako gumawa ng analysis. At ito na yun, kagaya ng sinabi ko dun sa intro natin, ay ito po ang double bottom situation na sinusundan natin. Which is ay kung mapapansin nyo dito, pag touch niya dito sa support kay area natin sa double bottom, ay nagkaroon ito ng pump situation. At ito yung entry natin. Bakit? Kasi okay, maglalagay ako ng isang rectangle para makita nyo ang resistance area. So, dito sa portion na ito ay resistance, although ito ang support, then going up here. Ayan, so, ganyan ang resistance area natin. Ito ang support, and then dito support, at pagdating dito sa portion na ito ay ang resistance key level natin. Okay, so,
iangat natin ang bahagya ito para sa break-even natin. Kunti lang. Kakaparangot lamang, ano lang po yan, panabla. At meron na tayong konting profit lamang. Okay lang yan. Angat at angat din yan. Right? So, kagaya ng sinabi ko, ito ang candlesticks nung nag-touch siya dito sa double bottom area natin or sa support K-level natin. Itong portion na to ay nagpump na ang mga candlesticks nung nag-touch siya dito sa K-level support area na to or ang double bottom area na ito. So, ipapaliwanag ko ito. Maya-maya lang ng konti kaya stay tuned lamang. Okay? Kung papansin nyo, ang chart natin or ang structure ng chart natin ay, kung mapapansin nyo, nandito sa portion na ito ang entry natin. So, yan ang entry point natin dito. At kung nagtatanong ka, bakit ako dyan nagbitaw? Whereas, ang napag-uusapan natin dito ay ang double bottom. Pinag-usapan natin ay double bottom, which is ang characteristic ng double bottom ay good for a buy entry. Pero kung nagtatanong ka, bakit nandito ang entry ko sa portion na ito? Okay? So, yan ang napakagandang tanong. Right? Ang nangyari kasi, nung nagbukas ako ng PC, ay sumadsad na ang price or ang area na to, sumadsad na sa double ang mga candlesticks para dito sa double bottom na ito, pangalawang bottom and then first bottom. So, sumadsad na ang candlesticks nung nagbukas ako ng PC. Kaya, ang ginawa ko na lang ay inabangan ko siya na mag-touch siya dito sa resistance area na ilinagay natin. So, yan na lang ang ginawa ko. Lakihan nga natin ang screen natin. Okay. So, ang nangyari, itong candlesticks na ito, dito sa portion na to ay ang resistance. Ito ang support, fresh support natin para dito sa area na to. At ang nangyari dyan, kaya dito ako nag-buy sa portion na ito. Yan ang buy entry ko kasi nung inantay ko muna na mag-touch ang candlesticks na ito dito sa K-level natin. Inantay ko siya na mag-touch dito sa resistance K-level na to. At nung nag-touch siya, ay inabantabayanan natin na mag-bounce back siya papunta dito sa fresh support na ito. Okay? At nang nandyan na siya sa support na yan, that's the time na magbabounce na ito since nasa support area na siya, kaya magbabounce na ang candlesticks na ito. Although red siya, pero sisipa na ito pabalik. So yan ang inaabangan ko, ang sipa niya. Nung sumipa na siya, ay saka tayo nagbitaw ng buy entry, which is ay magkikita natin ito ang buy entry ko sa portion na ito. So, yan hanggang umabot ulit siya dito sa resistance K area at nag-profit tayo ng konti dyan. So, ang ginawa natin dyan ay imbes na double bottom ang inaantabayan natin for a buy entry, nung sumadsad na ang candlesticks para dito sa double bottom, since hindi na tayo nakasabay dyan ng buy entry, kaya ang ginawa natin ay inantabayanan natin siya na umangat papunta dito sa resistance area na to. Okay, and then inantabayanan natin ang pag-bounce niya pabalik. Ano naman ang tawag dyan? Ang tawag po dyan ay bounce strategy. Okay, nung nag-touch siya sa resistance, magbabounce siya at dito naman sa support area ay babalik ulit yan pataas. Okay? Since ang inaantabayanan natin dito, ang total trend nito ay bullish. Okay? Kaya buy entry ang inaantabayanan ko dito. So I hope na nakakuha po kayo ng napaka-simpleng idea na to,
Pinaliwanag ko lang ng maayos para mas makita nyo kasi since hindi na tayo nakahabol para dito sa portion na ito para sa buy entry dito sa double bottom, kaya dito na tayo nag-abang para sa bounce entry naman. Okay, para sa support kay level na to. Kaya ang ano natin, entry point ay nandito na. I hope na nakuha nyo po ang simpleng paliwanag na ito. Kasi napaka-importante po ang ganitong paliwanag. Hinimay ko po ito para po sa mga beginner na makatulong po ako sa inyo. Okay? Sa simpleng paraan, simple lamang pero napakalaking tulong ito. At kung sakali mang useful po ito sa inyo, ay pakilike po ang video na ito. At kung ano man ang mga tanong nyo dyan, ay ilagay lang dyan sa comment section natin. Okay? Proceed na tayo ulit doon sa forward. Sa kung ano na ang nangyari ng trade natin. Okay, so ito na ang current situation ngayon. Dito pa rin tayo sa H1. At naglagay na ako dito ng take profit and stop loss. Meron tayong take profit and stop loss dito. Kaya kung mapapansin nyo, meron tayong take profit sa taas. At meron din tayong trail stop na which is ay stop loss yan at in-adjust ko na. Nandyan na siya sa taas ng entry natin. Okay, naglagay tayo ng trend line dito as usual para matingnan natin ang magiging daloy ni market dito sa M15. At base dito sa M15, nagkaroon na siya ng malilit na candlesticks. This is a sign. Medyo mahaba-haba na ang video natin. Pero okay lang yan. Tingnan natin kaya naglalabas na siya ng signs of pullback. Pause ba tayo? Mahaba na ang video natin. Pero tingnan muna natin. Okay. Dito sa portion na ito, big possibility na magpupullback siya dito sa fresh support na ito, dito sa M15, M5 pala. M15. M5. So, big possibility na ang mangyayari nito, pagdating dito sa portion na to, barin nga natin, ang pangit naman ng pagka-drawing ko nito. Ayusin natin ang bagya. Yan. At dito. Okay. Bali-bali ko naman itong pagka-guide ko position. So yan. A big possibility na kapag ka nag-touch siya dyan sa fresh support na yan, ay tutuloy ito pa taas. Pero, gano'n pa man, huwag tayong masyadong makampante kasi konti pa lang ang account na ito. Ang gagawin natin kapag ka medyo okay na ang profit natin ay i-close ko na ang entry natin para makakuha tayo, lumiit na tuloy yung profit natin. Pero okay lang yan. Just for the sake of this tutorial ay ibababad natin kasi nag-touch na siya dito sa fresh support na ito ay big possibility na magpapump ito. Masyadong malakas ang resistance kay level na ito. Ayaw siyang ma-break. Ayaw tumuloy sa taas. Kung sakali mang itong green candle na to ay tumuloy, yan, tumuloy siya. At kung sakali mang babalik siya ay magkuklose na tayo. At kapag nag-close na natin, ang trade natin ay hanggang dito na lang muna ang video natin. Kailangan natin kunin na muna ang profit natin para madagdagan ang puhunan natin. Huwag tayong maging greedy. Although, minsan, lalo na kapag maganda yung market, lumilitaw talaga yung greediness. Yan po ang tawag po dyan ay sumasang-ayon ang market sa'yo. Mga ganun ay pwedeng pairalin natin ang pagiging gahaman natin. Pero ngayon, dahil konti pa lang itong puhunan natin, ay maya-maya lang ng konti. Kung sakali mang mag-pullback yan, candle na yan. Kaya nga natin. Nasa resistance na siya ulit dito sa fresh resistance natin. Tingnan natin. Kung sakali man ay mag-pullback siya dyan, ay magkuklose tayo ng entry natin. Tabayan na lang natin. Okay. Tingnan natin dito sa portion na to. Mukhang hanggang dito lang siya. Pero, maya lang ng konti lang pips na ba tinakbo natin?
pips. 17. Ayan. Konti pa lang pala yung tinakbo ng trade natin para sa profit, ano? At dito naman sa taas, yung take profit natin, kung sakali mong maabot yun ay 37 pips lamang. Okay. Oh. Okay, so tingnan natin. Nagkaroon na ng divergence dito sa RSI natin. Babalik na ito. Pababa. Oo nga, no? Okay. So, ang gagawin natin, mag-close na lang muna tayo. Okay. So, masyado nang mahaba ang video natin. 25 minutes na siya, pero titriman natin ito para hindi ganang humaba ang video natin. Okay, hanggang dito na lang muna ang video natin. Okay, maraming salamat guys. Kung sakali mang useful nakatulong po sa inyo ang video na to, ay pakilike po ang channel na ito. At yung mga comments nyo ay ilagay lang sa comment section natin. Okay? So, good luck po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang muna ang video natin. At thank you for watching po.